Tatang, ako na po ang humihingi ng dispensa sa medyo hindi magandang ipinakikita ng aking bilas. Ang ibig niyo po bang sabihin ay gusto niyo pong makabawi sa amin sa paraang muli mong ihahanap ng makakatapat ang aming abuhin? Tama po ba ako, Tatang? Ang mahinahong pagkakasabing muli ni Mang Mando sa matanda. Ganoon nga, iho. Pero, hindi ang abuhin yan, kundi alinman sa dalawang yan. Sa gold na yan, na hawak ng kasama mo, at yung isa pang panuksukan, o sinibalang. Basta't alinman sa dalawang yan, ang itatapat ko sa aking isa pang alimbuyugin. Ang medyo iritadong pagkakabigkas ng matanda sa kanila, kung kaya't napawi ka sa kanya si Mang Mando. Teka lang po, Tatang. Ano po bang iniisip nyo? Bakit hindi po itong aming abuhin ang itapat nyo sa inyong sinasabing isa pa sa inyong panabong na alimbuyugin? Dahil parang may napapansin lamang akong kakaiba sa inyong panabong, lalong-lalo na sa'yo, Eho. Ang diretsong wika nito kay Mang Mando, samantalang nananatili lamang tikom ang mga bibig ng tatlong sina Mang Roger, Mang Bruno at Mang Ensyong ng mga sandaling yon, na kahit pa'y gustong-gusto nilang sumagot sa matanda, ngunit pinilit na lamang nilang wag nang ituloy yon dahil baka maglikha lamang yun ng gulo. Ang ibig po ba ninyong sabihin ay meron kaming mutya, sapin o anting-anting na aming ikinakabit sa aming panabong? Tanong niya pa sa matanda. Parang ganoon na nga, Eho. Dahil ang totoo, wala pa ni isang dayo sa aming baryo ang nakakatalo sa aming mga panabong. At ngayon lamang ito nangyari. Ngayon lang, sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya mga iho, lalong-lalo ka na isang magtatari at siyang nagtari sa abuhing yan. Sabihin mo ang totoo. May inilagay ka bang mutya sa abuhing yan? Sabihin nyo ang totoo. At baka hindi na kayo makabalik pa ng buhay sa inyo. Ang may paninindak na wika sa kanila ng matanda, kasunod ng pangangalit ng ngipin nito, at paunti-unti nang namumula ang kanyang mga bilugang mga mata. Tumutulo na rin ang kanyang mabahong laway. Ganoon po ba, Tatang? Sige po, tamang-tama. At hindi ko pa naaalis ang dugo ang tari ng abuhing ito. Bakit hindi niyo po tingnang maigi kung meron nga akong ikinarga o isiningit sa paanan ng abuhin malapit sa tari na isang sapin o mutya na gaya po ng sinasabi ninyo? Tingnan niyo pong maigi, Tatang, at aalisin ko ng paunti-unti ang taling ito na aking ipinulupot sa tari at sa paanan ng abuhin. Ang hamon niya sa matanda, at ganoon na lamang ang gulat, at mas lalo pang nakaramdam ng matinding inis ang matanda nang malinaw niyang nakitang ni isang papel o palarang ibinilot at isiniksik doon ay wala siyang nakita. Taliwas yun sa kanyang inaasahan. Ngayon po, Tatang, nakita naman po ninyong malinis ang paanan ng manok na ito. At ni isang bagay o bakas ng mutya ay wala kayong nakita. Isa lamang po ang nasisiguro ko at natitiyak ko sa inyo, Tatang. Wika pang muli ni Mang Mando sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Iho? Sa tingin ko, Tatang, ay napapanahon na para matalo ang inyong alimbuyugin. At nagkataon pang araw ng piyesta sa inyong baryo ang pagsisinungaling pa ni Mang Mando sa kanya. Hindi yan totoo. Basta, ngayon din, tarian nyo isa man sa dalawang panabong na yan. At patatarian ko rin ang isa ko pang alimbuyugin. At tinitiyak kong hindi na muling mauulit pa ang nangyari kanina. Pagkatapos na sabihin nyo ng matanday, bigla na lamang itong tumalikod sa kanila ng walang paalam. Bagamat Serges aminado sila ay nababastusan sa inasal na yun ng matanda sa kanila, ay mas pinilit na lamang ni Mang Mando na ipanataga ang kanilang mga sarili at huwag gumawa ng hakbang o maging mga salitang hindi magugustuhan ng lahat ng mga taga roon.
dahil sa sila ay nasa teritoryo o pugad sila ng mga aswang. Samantalang habang papalapit na ito sa mga kalalakihang kasama niya, nakita nila itong iniwestra ang kanyang kanang kamay sa direksyon ng isang lalaking kararating lamang at merong bitbit sa tigmagkabilang kamay nito na tig-isang bayong. At sinabi ng matandang yun sa lalaking kararating lamang na ilabas na kaagad ang laman ng isang bayong. At nang tuluyan nang mabuksan ang naturang bayong, ay nakita nila ang panabong na isang alimbuyugin. Ngunit di hamak na mas malaki ito o ang katawan nito kesa sa naunang alimbuyugin. Hindi lamang yun, Sir Jess. Mas nakakaagaw pansin ang buhay na kulay ng mga balahibo nitong kulay itim. Sinamahan pa ng maiitim at magkapares nitong mga paa, at ang malupit sa lahat ay ang bilugang magkahalong itim at mapupulang mga mata nito. Mas nakakatakot itong tingnan kesa sa naunang alimbuyugin, lalong-lalo na kapag ipinapagaspas nito ang mabibigat na magkapares ng mga pakpak nito. Nakaramdam ng kakaibang kilabot sila Mang Roger nang makita nila ito, lalo na nang lumingon sa kanila si Tatang Baltasar at tinapunan sila nito ng nakakalokong pagtitig at pagngisi habang hawak na nito ang nasabing alimbuyugin. Subalit ni hindi man lang nasindak si Mang Mando sa kanya, maging sa kanyang malaaswang na hitsura ng kanyang alimbuyugin. Sa halip, ang ginawa nito umusal ng mga katagang. Alam niyang yun lang ang magsisilbing pangontra sa mutya ng matanda na nooy kitang-kita na nilang muli na naman itong pinainom ng kanyang malagkit at mabahong laway ang nasabing alimbuyugin. Sa paraang nilips to lips niya ito o kanyang ipinasok ng pilit ang nakasaradong maitim na tuka ng alimbuyugin sa kanyang maitim na labi. Kasunod ay dinukot na naman niyang muli ang maliit na botilyang naglalaman ng kiniskis na buto ng sanggol. Hahay, kaawa-awang matandang aswang na ito. Wala na ba siyang ibang alam na gawin? Kundi yan na lamang palagi? Ang lagyan ng mutyang kiniskis na buto ng sanggol, ang kanyang alimbuyuging panabong, at painumin ng kanyang nakakadiring laway. Hala, sige paring Roger, ihanda mo na yung hawak mong malaginto o isang gold at atin ang lagyan ng tari. Nakangisi at pailing-iling na wika ni Mang Mando, at yun na nga ang ginawa ni Mang Roger. Muling umusal ng pasimple ng mga kataga si Mang Mando, at hindi kagaya ng naunang ginawa niya sa nasabing abuhin, na sa halip na ang talim ng tari ang kanyang hipan matapos niyang umusal, ay ang mismong loob ng kaluban ng tari ang kanyang pasimpleng inihipan. Pagkatapos ay mabilis niya nang ipinasok doon ang naturang talim ng tari. Biglang napaiktad ang naturang gold matapos niyang ipasok ang taring nasa kanyang paa, at parang bigla-bigla na lamang itong bumalasi. Dalhin niyo na rito ang inyong mga panabong dahil kompleto na ang lahat ng mga pusta, at pati ang inyong mga pusta, mga tiyong. Sa sinaping yun ng sentensyador ay otomatiko na ang dalawang naglakad palapit sa naturang sentensyador. Marami pang mga sinabing puro kausbutan o kahambugan ang matanda kay Mang Mando, mga papuri sa kanyang alimbuyugin at pangpupula naman sa hawak niyang gold. Ngunit pinigil na lamang niya ang kanyang sarili at hinayaan na lamang niya itong magyabang na magyabang. Paunti-unti na nga nilang kinakalas ang maliit na taling nakakonekta sa bawat kaluban ng kanilang mga panabong, saka magkasabay na nga nilang ibinaba at inilapat sa sahig ng sabungan. Nang bigla na lamang unang umatake o sumugod ng sunod-sunod sa gold ang naturang alimbuyugin ng matanda. Subalit dumaplis lamang ito sa katawan ng gold. Hiyawan ang lahat ng mga aswang na nagbabalat kayong mga tao.
muling umatake ng agresibo ang alimbuyugin na parang hindi niya muna ito pinag-iisipan, ngunit hindi niya magawang patamaan sa katawan ng Gold dahil panay ilag at iwas lamang ang ginagawa nito, na parang kumukuha lamang ito ng magandang pagkakataon saka ito aatake sa alimbuyugin. Lumipad ng pagkataas-taas ang alimbuyugin papalapit sa Gold nang bigla na lamang pumailalim sa kanya ang Gold saka ito lumipad pasalubong sa alimbuyugin. Nagpalitan ang mga ito ng pagpalo sa ere, parehong mabilis. Ang bawat pagpaon nila ng tari sa kanilang katawan, parehong naglaglagan at nangalat ang kanilang mga balahibo sa sahig ng sabungan. Pagkabagsak sa lupay, muli silang nagkaharap at nagkatitigan, nakiramdam sa isa't isa kung sino sa kanilang dalawa ang unang aatake. Nang puntong yun, Sir Jess, ay kumunot na ang balat sa noo ng matandang si Mang Baltasar at parang nagtataka ito sa mga nangyayari sa dalawang nagsasalpukan na parang ni hindi man lang nahuhulog sa mutya ang Gold nila Mang Roger at para bang walang bisa sa kanilang mga dalang panabong ang kanyang pinakaing mutya sa kanyang alimbuyugin. Mayat maya na rin ang tungga ng tubig na kanilang dala sila Mang Roger sa matinding uhaw at nerbiyos na kanilang nararamdaman nang bigla na lamang sunod-sunod na nagpakawala ng mabibilis na pagpalo ang Gold sa nasabing alimbuyugin. Walang palya ito, Sir Jess. Talsik ang alimbuyugin. Hindi pa nakontento ang nasabing Gold. Sinundan niya ito at muling pinalo ng pinalo, napapaa at napapaiktad na ang lahat. Sa tuwing nakikita nilang mayat maya na ang paghugot at saksak ng kanyang dalang tari ang Gold sa katawan ng alimbuyugin, wala nang buhay at hindi na gumagalaw ang alimbuyugin. Bago niya ito tuluyang nilubayan, ang kanina'y nakakatakot na hitsura ng alimbuyugin ay naging isa ng kaawa-awa dahil naghihingalo na ito at mayat maya na ang kanyang ginagawang pagpukasara ng kanyang sariling tuka. Samantalang halos manlaki naman at hindi talaga makapaniwala si Mang Baltasar dahil idiniklara na ng sentensyador na panalong muli sa ikalawang pagkakataon sila Mang Roger. Hindi na mapakali ang matandang si Tatang Baltasar at nagmistulan ng papel na nilukot ang hitsura nito para na itong natatae. Ganoon din ang mga kalalakihang kasama nito at hindi nila inaalis ang tingin sa kanilang direksyon hanggang sa pagkatapos na maiabot sa kanilang muli ng sentensyador ang pangalawang bihag na alimbuyugin ay muling sumenyas ang matanda sa kasama nitong may hawak na isa pang bayong na parang sinasabi nitong ilabas na ang pangatlong pambato nila. Mabilis naman siya nitong tinugon at kanyang inilabas sa isa pang bayong ang isang panabong. Isa pala itong hiraw. Kakaiba ang kulay nito. Pinaghalo itong puti at itim. Batik-batik ang balahibo nito. Matangkad, malaki at masasabi talagang sanay na sanay ito sa salpukan. Ito na mga iho, ang huling panabong ko at ito na rin ang magpapahiya sa inyo. Iritado at pasigaw na wika ng matanda sa kanila habang hawak nito ang panabong na isang hiraw at iniaangat ng kanyang kamay. Sus, tarayan nyo na yan at lagyan ulit ng mutya nang magkaalaman na. Pabulong na pagkakasabi sa kanila ng antingerong si Mang Mando. Muli na naman itong umusal at nagbigkas ng mga kataga o mga orasyong pangontra sa mutyang ikinakabit ng matanda at kagaya ng kanyang naunang ginawa niya yon ng pasimple at hindi halata. Pagkatapos ay pinisil-pisil niya ang paanan ng nakahanda ng panuksukan. Nag-antanda mo na ang antingero at ipinikit ang kanyang mga mata habang pinipisil-pisil niya ang paanan
ng nakatalikod na panuksukan ang paanan na kanyang pagkakabitan ng tari. Pasimpleng muling ibinaling ni Mang Roger ang kanyang paningin sa direksyon nila Mang Baltasar at kagaya ng naunay, yun at yun pa rin ang nakita niyang ginawa nito sa kanyang panabong na isang hiraw. Ngunit nang puntong yun, Sir Jess, ay nakita niyang inubos na nitong isinubo sa kanyang hiraw ang lahat ng kiniskis na buto ng sanggol na nasa maliit na botelya. Nakita pa niyang parang hindi na makahinga at halos mabulunan na ang kanyang hiraw. Sa dami ng kanyang isinubo sa kanya, desperado na talaga itong ipahiya sila sa laban. Ganoon ito kung titingnan, Sir Jess, at nanginginig na ito sa tindi ng galit sa kanila. Pagkatapos matarian ng dalawang manok panabong, ay muli na ang mga itong ipinagharap ng sentensyador. Nagbabaga na ang mga mata ng matanda at naging masamang-masama na ang kanyang titig sa antingerong si Mang Mando habang sila ay makikita ng magkaharap sa gitna ng ruweda at pareho ng nakahandang bitawan ang kani-kanilang hawak na panabong at sa hudyat na nga ng sentensyador sa kanilang dalaway. Magkasabay na nga nilang binitawan ang dalawang panabong, hindi katulad ng naunang laban, Sir Jess, na agad-agad nilang inatake ang bawat isa matapos na sila ay bitawan sa gitna ng sabungan at pinapakiramdaman pa at binabasa muna ang kilos ng bawat isa dahil ang hiraw at ang panuksukan o sinibalang ay inatake agad nila ang bawat isa. Hindi lamang yung Sir Jesse Boy, parehong mabilis ang kanilang ginagawang pagpalo ng tari sa kani-kanilang katawan. Parehong magaling, parehong sanay na sanay sa ganoong salpukan. Ngunit nang sabay silang bumagsak sa lupay, nakita ng lahat na parang naging hindi maganda ang pagkakabagsak ng sinibalang o panuksukan sa sahig ng sabungan. Kung baga sa tao, Sir Jess, ay na-outbalance ito. Nagpaika-ika na ito kung maglakad at parang meron itong daplis ng tari sa kanyang pisngi. Dahil may nakikita na sila Mang Roger na paunti-unti ng paglitaw ng dugo doon, maging ang kanyang tuka ay may bahid na rin ng dugo. Samantalang ang hiraw naman, Sir Jess, ay parang kabibitaw pa lamang dahil hindi man lang ito hinihingal na gaya ng panuksukan. Wala ring makikitang sinyalis sa kanya na meron itong tinamong tama ng tari sa kanyang katawan. Yan na nga ang sinasabi ko. Matatalo na kayo, mga iyo. Pang-aasar pang pasigaw na pagkakasabi ng matanda sa kanila. Ngunit seryoso lamang na tinitigan siya ng antingerong si Mang Mando hanggang muling inatake ng dalawang mandirigmang mga panabong ang bawat isa sa kanila. Sigawan ang lahat, napapaiktad pa ang matanda na parang akala mo siya ang tinatamaan ng tari. Napapangiwi pa ito